Tune-up game ng China at Australia muntikan ng mauwi sa gulo. Bagsak ang isang Chinese player sa ginawa na ito ng player ng Australia. At Gilas Pilipinas matindi ang paghahanda kontra Latvia. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Kahapon ay nagsimula na ang ilang Olympic qualifying tournament matches habang yung ibang koponan ay patuloy pa rin sa pagsasagawa ng mga tune-up games upang mapanatili ang intact chemistry ng kani-kanilang mga teams patungong Olympics. At isa na nga dito ay ang national team ng Australia. Tila Asian powerhouse team ang target maka-tune-up game ng Australian Boomers bago tumungo sa Olympics. Matapos ang kanilang two friendly game kontra Japan national team ay ang powerhouse team ng China naman ang kanilang naka-tune-up game. Para sa national team ng Australia ay malaking tulong din tune-up game nila na ito kontra China upang mabuild nila ang kanilang opensa at depensa kontra sa mga matatangkad na kupunan na kanilang makakasagupa sa Olympics. Dahil isa nga ang China sa mga kupunan sa mundo na talaga namang may legit na height and size na ginagamit nila sa bawat laro. Pero tila ang friendly game na ito ay hindi naging literal na larong pangkaibigan lamang dahil may parte ng laro na mumuntikan ng magkagulo. First quarter ay naging maganda ang opensa ng China gamit ang kanilang height advantage ay nakakuha nila ang kalamangan sa pagtatapos ng first frame. Sa second quarter naman, though patuloy pa rin ang magandang opensa ng China, ay inunti-unti nang tinutunaw ng Australia ang kinamadang kalamangan ng mga ito. Pagsampa ng third frame ay dito na tinusta ng Boomers ang depensa ng Chinese national team. At sa last at final quarter ay tostado na literal ang depensa at wala na ring lakas ang opensa ng China. At sa quarter nga na ito ay dito na nangyari ang di naasahan nang magkainitan ng big man ng China na si Ran Wangdu at ang Portland player na si Duap Reed. Tila nga hindi napigilan ni Reed ang sarili nito sa makulit na depensa ng Chinese big man at binigyan niya ito ng isa na ikinabagsak ni Du. Though nagresulta ng technical foul yon para sa kampo ng Boomers ay huli ng lahat para makarecover pa ang Chinese team sa laki ng lamang ng Boomers. Kung kaya't ang resulta, talo ang China via high margin of points, 107-87. Samantala, Gilas Pilipinas matindi ang paghahanda kontra sa Latvia. Yes, dapat lang talaga para sa ating national team na magdoble o kung kaya ay magtriple handa kontra sa Latvia dahil though without Kristaps Porzingis ay nananatili pa ring malakas ang kupunan na ito. Bilang top-seeded European team bukod sa natural power sa laro ay hawak pa nga ng Latvia ang home court advantage na isa sa pinakakailangang paglabanan ng Gilas dahil kilala mga European basketball fans na talagang matinding sumuporta sa kanilang mga kupunan every game. Tumuloy nga si Coach Tim sa 11-man lineup at hindi kumuha ng pamalit kay Thompson. Kung kaya't kahit pa nga kulang ang roster ay tuloy ang laban.